Hello guys! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-register, mag-update, or mag-set up ng inyong DMW mobile app at kung paano mag-acquire ng OEC exemption dito. Medyo komplikado pa sa ngayon ang DMW mobile app dahil bago pa lang ito. Pero nagawa ko naman ng tama kaya ituturo ko sa inyo. Sa mga bansa na hindi pa available ang app na ito ay huwag kayong mag-alala dahil sa katapusan pa talaga ang total launch ng app na ito. So baka soon ay magkaroon na rin at maging available na rin sa bansa kung nasaan kayo. So simulan na natin. Kung na-download nyo na ang DMW mobile app at kapag pinasok nyo na yung app ay ito ang bubungad sa'yo. Basta i-click nyo lang yung allow. I-click nyo lang lahat ng allow dahil kailangan nila ng access sa storage mo, sa location mo at sa mobile mo or sa mobile contact mo. O kaya naman sa iba pang information. Hanggang sa lumabas ito, mabuhay! So, nung una, ang akala ko ay gagawa ng panibagong registration dahil nga bago ang app. So, klinik ko yung sign up here. Then, klinik ko yung accept term and condition. Ipapakita ko na lang sa inyo guys para malaman nyo. Then, lumabas ito. Nilagay ko ang pangalan ko, birth date, kasarian, email address, at pati ang mobile number. Pwede guys, kahit sa mobile number sa Pilipinas man or mobile number mo sa ibang bansa. Then, after that, klinik ko yung register. Then, lumabas ito. Are you sure you want to create a registration? Then, klinik ko yung yes. At lumabas yung note na ito. You have already registered. What? So, inisip ko guys yung account ko nga sa PopsBam. Dahil dati, kailangan mo pa i-transfer yung old BM record mo papunta sa PopsBam. Dahil magkaibang website sila. Pero ngayon guys, kung may PopsBam account ka na, ay hindi mo na kailangan pa mag-register sa DMW mobile app. Dahil yung PopsBam account website ay ginawa ng app ng DMW mobile app. So, meron ka ng account. Kailangan mo na lang mag-login gamit ang email address mo at ang iyong password sa PopsBam. So, kung may account ka na sa PopsBam, ay directly ka na magla-login sa DMW mobile app. Dahil para lang sa mga wala pang record sa PopsBam, yung pagre-register sa DMW mobile app na yung mga nasa old BM record pa ang mga account nila. So, after nyo makapag-login, ay eto yung lalabas. So, kailangan nyo muna i-update yung profile para mag-green yung visa at yung contract nyo. Pero yung passport guys ay dati na yung naka-green. So, after nyo maklik yung profile, ay eto yung lalabas. Ilalagay nyo yung address nyo, mobile number, at i-scroll down nyo pababa. I-click nyo yung save profile. At lalabas ito. I-click nyo lang yung yes. At lalabas itong successfully updated. Then, babalik ka, i-click mo naman yung passport. Sa passport naman guys, pag-click mo ay ito yung lalabas. Automatic nang lalabas yung passport information mo, pati yung passport photo mo. Pero kung nakapag-renew ka ng passport, ay kailangan mo ito i-update. I-tap mo lang yung picture guys para ma-update nyo yung passport photo nyo at i-edit nyo yung information nyo. And after that, click Save Passport. Then, lalabas ito. I-click mo lang yung yes. Then after that, pag-click mo ng yes, ay lalabas ay successful update or update successful. Then i-click mo na yung X sa gilid dahil babalik ka ulit. Then i-click mo yung visa. Diyan naman sa visa guys, ang hanapin sa inyo ay yung photo o yung picture ng visa nyo. At yung issue date at yung expiration date. So yung nilagay ko guys is yung front ng photo ng aking Emirates ID. Dahil kung nandito ka sa UAE ay ang Emirates ID na ang visa natin dito. So, yung Emirates ID number ang nilagay ko at yung issue date at yung expiration date. So, naging okay naman guys yung visa ko gamit ang Emirates ID. Dahil dito sa United Arab Emirates, inuulit ko, ay yung Emirates ID na yung nagsisilbing visa natin dito. So, after that, click Save Visa. Then, lalabas ito. Click Yes. And after that, lalabas ito. Update Successful. So, kailangan natin bumalik sa main profile. I-click mo lang yung home sa gilid at eto yung lalabas. And makikita nyo ito, ang inyong photo, ang inyong QR code, at ang inyong e-registration number. So, i-click nyo lang yung OEC application para makapag-acquire na tayo ng OEC exemption. Nandito na tayo sa part na mag-a-acquire na tayo ng ating OEC exemption, yung pinakahihintay natin. So, una ay kailangan muna natin i-update ang ating contract para mag-green yan. So, yung sa akin lahat na naka-green kasi na-update ko na siya.
So, kailangan muna natin mag-update ng contract nyo para makapag-create kayo or makapag-generate kayo ng UEC mamaya. So, click Update Contract at ito yung lalabas. So, may tanong dyan na ang iyong bansang pinagtatrabahuan ay, syempre guys, dahil nga UEC exemption ang kukunin natin, ay dapat yung parehong bansa ang pinagtatrabahuan nyo. Dahil kapag nag-click kayo ng no dyan, ay idadirect kayo sa appointment or sa new registration. So, i-click natin yang yes. Then, lalabas ito. Tanong na, ang iyong employer ay si. So, i-click mo lang yang yes dahil nga same employer kayo. And lalabas ito. Ang iyong position ay, i-click mo lang yang yes kapag same position ka. And after that, ito yung lalabas. Makikita dito na hinihingi yung proof of employment mo. Na makikita yung issue date at yung expiry date. At pati yung position nyo. Pero yung nilagay ko dyan guys, is yung pareho lang din yung Emirates ID ko na inilagay ko kanina sa visa. So, pwede nyo ilagay ang inyong Emirates ID o kaya naman ang inyong Residence ID. At pwede rin ang any Certificate of Employment, Payslip, Company Card o kaya naman Labor Card. At marami pang iba. Then, lalabas ito, Update Successful. And click mo lang yan, okay. At dito naman sa salary guys, pwede nyo yung i-edit kung nag-increase ang inyong salary. At dyan naman sa currency, dito sa amin sa UAE ay dirham. At dyan naman sa period ay monthly ang nilagay ko dahil monthly ang salary nating mga OFW. And after that, click Save Contract or click Save Update Contract. At ito yung lalabas, i-click nyo lang yung yes. At lalabas itong Update Successful. At babalik ka na sa home. And i-click mo lang yung OEC application at ito yung lalabas. Naka-green na lahat. Isa lang yung napansin ko dyan guys na hindi ko alam kung paano ma-edit. Pero baka may way yan kung paano i-edit. Na yung contract duration ay 72 months ang nakalagay. Siguro dahil babaguhin na ng DMW yung contract duration ng mga OFW. Na gagawin na 3 years. Pero yung 3 years ay 36 months lang, hindi 72 months. Then i-click nyo lang yung Generate OEC. At lalabas ito. Kailangan nyo ilagay yung arrival nyo sa Pilipinas at yung date ng return nyo sa ibang bansa. Dapat guys, pasok ito sa 2 buwan dahil ang UEC exemption ay valid lang for 60 days or 2 buwan. So kung 2 months vacation kayo ay dapat sa Pilipinas kayo mag-acquire ng UEC exemption dahil baka maabutan ito ng expiration. Pero guys, huwag kayong mag-alala. Kapag naabutan naman ito ng expiration ay pwede kayong mag-reacquire ng new UEC exemption after ng expiration. Hindi kayo makakapag-acquire ng bago kapag valid pa ito. At huwag din ulit kayo mag-alala guys kapag nagkaroon naman kayo ng problema, for example, na ipit yung flight nyo sa expiration ng UEC exemption nyo, ay pwede naman kayo dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA. Open sila 24/7. Pati sa POA desk na matatagpuan nyo sa Clark at sa Cebu International Airport. Then, i-click nyo lang yung Generate OEC. At i-click nyo yung yes sa tanong na, are you sure you want to generate OEC? So, click yes. At lalabas na ito, ang inyong QR code. At makikita nyo dyan ang inyong OEC number. At nakanote lang dyan na present to authorize for verification. And wala nang iba. So, bumalik na ako sa home or sa main profile sa pag-aakala na green na yung QR code doon sa main profile ko. Pero hindi pa guys, naka-red pa rin. At ang nakalagay dyan na note ay OEC not available. Pero hindi pa rin ako napakali para malaman ko kung nakapag-acquire ako ng OEC exemption ay nag-login ako sa aking PopsBomb account. At yun nga guys, nakita ko na nakapag-acquire ako ng aking OEC exemption sa DMW mobile app. Dahil yung DMW mobile app ay related or connected sa ating PopsBomb account dahil iisa lang sila. Ginawa lang app yung dating PopsBomb website. Kung hindi pala ako nag-login sa PopsBomb account ko ay hindi ko malalaman na okay na nakapag-acquire na ako ng aking OEC exemption. Dahil QR code lang ang lumabas sa DMW mobile app. Pero para sa akin ay mas maganda pa rin yung dating OEC dahil makikita mo mismo lahat ng information mo sa mismong papel at pwede mong ipaprint. For sure, magdudulot naman ito ng kalituhan at pag-aalala sa mga OFW lalo na sa mga hindi marunong online. Dahil for me ay mas maganda pa rin yung dating OEC dahil nakikita nyo lahat sa mismong papel at yun nga, pwede nyo ipaprint. Pero kung hindi kayo sigurado at nag-aalala kayo, ay pwede naman kayo dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA.
Yun nga, ang sabi ko kanina na open sila 24/7. Pwede kayo magpa-print doon ng inyong OEC exemption kung hindi kayo marunong online, kung exempted na kayo sa OEC. Sa mga nalilito pala guys or hindi nakaintindi sa bagong video ko na kailangan magpa-verify ng kontrata kahit yung mga same employer. Yun guys, yung may mga any employment changes. Nabanggit naman lahat doon. Siguro yung bungad lang ng video ang pinanood nyo. Dahil lagi ko naman sinasabi guys na kapag dati na kayong may OEC at babalik sa parehong employer at walang any employment changes ay pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption sa website ng PAPSBAM or sa DMW mobile app kapag inilabas na ito or kapag sinimula na itong gamitin. Hindi nyo na kailangan pa pumunta sa opisina ng POA at hindi nyo na kailangan ng panibagong Polo verified contract kapag walang any employment changes. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.